Bigla na ako tinampot. Tapos sinaktan pa siya ng isang polis. Sinampal pa siya ng isang polis. Nakating kay Tulpo yan. Ano pangalan mo doon? Ito, pangyayari ito biglaan. Sana naman, ganito palang ginawa nila, lahat naman ng tao dapat inihanda nila ang relocation. Kasi matagal na kami rito Yung mga tao rito, pinakambabang pagtira ng mga ibang tao rito, mga bago, halos 30 years, 40 years, 50s. Nangangamatay na rito ang mga matatanda, mga anak-anak na iba, dito nangangamatay, nagkaanak, nagkapapo na. Itong ginawa ni Congressman Erese, hindi naman tama ito. Kasi ongoing pa yung ibang kaso, katulad ng SMPC, ongoing yan, yung hardware niyan. Katulad yung si Dato Manong, ongoing pa yung kaso niya. Yun lang plus 128, ang dapat ma-eradicate nila. Problema naman, lahat naman nila. Hindi naman yata makatarungan yun. Katulad ginawa nila ngayon. Saan kami ngayon titira? Kung umulan, gamit namin basaar. Paano yung mga anak namin kapapasok sa school? Paano ng buhay namin? Wala man lang kami panggastos. Wala nang trabaho. Wala na kaming bahay. Saan kami ngayon tutuloy? Wala ba siyang konsensya? Sana binigyan kami ng palugit. Hindi yung ganyan. Magdidemolish sila, dapat tinignan sana nila yung lugar na i-demolish lang. Dahil sabi ni Mayor, kakasuhan daw yung naiwan. Hindi naman kaso ang hinahabol namin. Relocation. Yan naman ang talagang batas natin Bawat nasasakupan ng mga bawat katulad ni Mayor, dapat asikasuhin muna niya mga tao bago palisin yung ganyan biglaan. Kasi sa totoo lang nandiyan si Mayor kanina. Tinignan niya ang pangyayari, pinampisahan niya yung sa bungat, yung tastasan, papunta rito, diretso na sa loob, lalahatin talaga. Ibig sabihin kasi, yan, si Neise, wala na rito, matagal ng patayan, nasa Amerika yan. Siya, ang nagbenta kay SMI Corporation ng Sesto Company. Kaya nga po, ang pinakatamang posisyon sana dyan, bago naman nila ginawa yan, sana naman, kinausap muna sana nila mabuti ang mga tao, hindi dinayaan kaagad sa taas. Kaya wala tayong magagawa. Natural, yung mga tao ayaw nilang mawalan ng bahay. Kaya naman napilitan sila lumaban. Sabi nga nila, paglalaban daw nila ang kanilang karapatan. Kaya yun po, kanya na po nangyari. Paano na kami ngayon? Kaya't malinaw na ang pagpapademolish at pagpapaalis sa mga mamamayan ay isang tanda na mismo ang gobyerno ni Noynoy Aquino, kasama si Oka Malapitan, kasama si Ege Erese at kasama si Alfredo Yao ay mga mamamatay tao dahil tinanggalan nila ng kabuhayan at ng kabahayan ang mga mamamayan dito para lamang kumita ang malalaking mga negosyo. Mga kasama, kanina sinasabi sa TV ng mga kapulisan na ito na sila daw ay sugatan. Isa sa kanilang mga kasamahan ay nabaril daw di umano ng mga residente na nakatira sa Kalaanan. Pero sabi nga natin, sa totoo, hindi naman namin kayang pigilin ang galit ng mga mamayan. Pero kung unang-una pa lang, hindi nyo tilang kaalisin at hindi nyo tilang kapaalisin ng mga tao dito, malamang sa malamang, walang gulo na nangyari dito sa ating lugar. Kaya may kita mga kasama, mga kapwa naming kababayan, ang pangunahin ng gulo sa lugar na ito ay walang iba kundi ang gobyerno ni Noynoy Aquino, ang gobyerno ng lokal na pamahalaan ng Caloocan. Kaya nararapat lamang na tigilan na ang demolisyon, ang illegal na demolisyon sa ating lugar. Hindi pa natatapos mga kasama ang laban. Nararapat lamang na tayo tumindig at higit pa nga, dapat tayong kumilos para labanan ang demolisyon na nagaganap. Hindi pa tapos ang laban mga kasama, kaya dapat lamang na ipakita natin na tayo ay nagkakaisa, tayo ay handang umarap sa anumang laban, sa korte man yan o sa lansangan. Ipakita natin sa gobyerno ito na hindi takot ang mga mamamayang Pilipino at sila ay handang magbuwis ng buhay para sa kanilang karapatan, para sa kanilang interes at para sa tunay na kalayaan. Kaya mga kasama, pagpupugay sa lahat ng mga residente na nakiisa sa laban ng mga mamamayan, pagpupugay sa lahat ng mga mamamayang lumalaban para sa kanilang pambansang kalayaan.